Bago dumalo sa kanilang family reunion nitong linggo, ang 7 taong gulang na si Princess, may iginuhit siya sa salamin ng kanilang kwarto. Iya ko nuning mama, siya ko nuni. Yan nagunit sa heart. Before na siya nang lakaw sa pagkitabo dito sa ilang gikaliguan. Sabik na sabik kasi ang bata, lalo't makalipas ang ilang buwan. Ngayon lang muli niya makikita ang kanyang mga pinsan. Pupunta sila sa Katmon sa Cebu, kung saan naroon ang 40 talampakang Tinubdan Falls. Kasama ni Princess ang kanyang ina na si Jazel. Sabot na midaan nga mukuyog ba, migligo. So ni malibad ko kay gisubawan. I-apil ta niya akong gamay. Pasado alas 12 ng tanghali nung sila'y nagtampisaw sa talon. Panaka-naka na raw noon ang buhos ng ulan. Nung caretaker, sabi niya, mamaya magwa-warning ako kasi parang hindi masyadong maganda yung panahon. O magwa-warning ako na umahon na kayo sa tubig. Alam din niya na babaha doon pag umuulan. Nung nakaahon na lahat ng grupo ko, split second lang, may sumigaw na babae. Baha, baha! Maswerte si Jobert at nagawa niyang makatalon bago tumaas ang tubig. Pero naiwan sa mata ng panganib ang kanyang anak na sina Jaya at Ken. Si Kent nasa bato sa gitna ng talon. Tawag siya papa, ingon ra gyud tawag ko, doong gunit. Papa, upat kabisis nga gitawag siya, pa! Kudong gunit. Dito na inabutan si Kent ng lubid na itinali sa kahoy. Igot sa kahoy! Ayaw! Pero ang lubid na nakuha mula sa cottage, masyadong maikli. Pag ikaupat niyang paglabay sa PC, murag iyan na nakuptan, nya pagpamuhi niya din sa usan niya ka kamot, wa naman siya kakup. Hanggang si Ken. Tuluyan nang nakabitaw. Mahaba pa yon, nahawakan niya talaga yung lubid. Kaso lang, parang pagod na siya kasi. Kasi sabi niya, pagod na ako, tulungan niyo ako. Isang napakagandang waterfall sa bayan ng Katmon sa Cebu. Pero sa isang iglap, naging Killer Falls. Si Princess agad hinawakan ng pinsan niyang si John Marie pero nabitawan din siya nito. Dito na siya nahablot ng ina niyang si Jazel. Kang iyang anak paglingi niya dito man sa ubos, nya kaduha niya dakpar kay nakabuhi man si pirmero, gidakop niya kaduha. Nya pagbalik niya nga ri tubig nga grabe ng buluga. Hanggang ang mag-ina. Magkahawak kamay na nilamon ng nangangalit na agos. Nanawag na to ang ilang silingan sa namo diri sa babaw nga. Tuwa sila si apasa sila si Nujo. Pag abot na mo dito nga area, wa naman sila katubag asa si Jasil o si Princess. Kinabukasan, si Princess natagpuang wala ng buhay. Luoy kay si Princess diri, buak diri, buslot diri. Di na mitsur lagom kay diring lawas murag. At
nito lang Martes, 15 kilometro ang layo mula sa Tinubdan Falls. Na-retrieve naman ang bangkay ni Jazel. Sanadatan namin doon, sir. Nakatali siya sa paa, tinali ng yung fisherman na nakahanap sa kanya. Duha gyud na yang singsing sir. Ang wedding ring namo usa ka singsing day bato. Kay mamutay laak sa yang wedding ring kay luag man to. Ating luya. Kayon kuday kapait sa inyong himtang. Ang inyong kamatayon. Pero bakit nga ba bigla na lang rumagasa ang tubig pababa ng Tinubdan Falls? May malakas na ulan sa taas ng watershed. Diretso kaagad ng buhos ng tubig. Kung sa sasakyan yan, tingin ko mga 40 kilometers per hour. Malakas talaga. Parang binangga ka ng bus. Maswerte si Jobert at nagawa niyang makatalon bago tumaas ang tubig. Pero naiwan sa mata ng panganib ang kanyang anak na sina Jaya at Ken. Si Ken nasa bato sa gitna ng talon. Tawag siya papa, ingon ra gyud tawag ko, dong gunit. Papa, upat kabisis nga gitawag siya pa. Kodong gunit. Dito na inabutan si Kent ng lubid na itinali sa kahoy. Pero ang lubid na nakuha mula sa cottage, masyadong maikli. Pag ikaupat niyang paglabay sa PC, murag iyan na nakuptan. Nya pagpamuhi niya sa usa niya ka kamot, wa naman siya kakup. Hanggang si Ken. Tuluyan nang nakabitaw. Kung mahaba pa yon, nahawakan niya talaga yung lubid. Kaso lang, parang pagod na siya kasi. Kasi sabi niya, pagod na ako. Tulungan niyo ako. Nagsikog sakit pag dili na ko mabati. Kay na ako dito tunga, stranded ko. Dili na ko makalabang dito sa pikas. Ang ako lagi ko andong, gunit. Pero wagin sa gunit yun. Wagin sa gunit. Importante rito ay meron kang mga bagay na pwede mong i-throw, mga flotation device, container na mineral water, pwede yan. Huwag mo siyang ihagis ng eksakto sa kanya. Kailangan dun sa pupuntahan niya. Talagang mahirap, sir. Kasi yung terrain, sa site kasi, sir, mga malalaking boulder. Samantala, ang isa pang anak ni Jobert na si Jaya, himalang nailigtas ng isa pa nitong pinsan. Ato nga kay na nakuan pagod ko ato na nadapa ko sa baha ba kung wala ako biraha ato akong igagaw kay di jud ko ambot lang asa ka ko mapunit karon. Buutan kayo siya. Kanila. As kay pangandoy sa kinabuhi. Grabe, magsiman siya. Gusto siya magnotikal. Nalipay ko nga na save jud ko. Pero at the same time, nakaingon sad ko nga may tag ako na lang. Walang permit yan at yung may-ari parang matigas ang ulo, hindi sumunod sa kapitan. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang may-ari ng lupang kinatitirikan ng talon pero wala na ito sa lugar.
na pagsunduan namin na stop operation at saka yung liabilities niya doon sa victims na namatayan. Ngunit anuman ang maging resulta ng investigasyon para kay Roniel, ang sinasalamin nitong katotohanan, hindi na maibabalik pa ang buhay ng kanyang mag-ina. Man, og naamagaya karon. Kabaw man ko. Kabaw ka. Masuko jud ko ug unsay mahitabo ni Princess Pasaylo na tika. Sis, plano pa nimo na mo. Di na ka mabot ang panahon narbaho na magmaestra na ka kanay mong manguday. Giyahin tao na siya pagpadako. Wa ko makuyo sa pangitabo. Nauta mapasaylo ko nimo.